So ayun, welcome sa inyo mga Repa Pips. Ngayon is papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-hydro dip. So yung pag-hydro dip, hindi yan ganyang kadali. So napakahirap yan na pag-aralan sa umpisa, lalo na pagka nag-uumpisa ka pa lamang. So yung mga napapanood natin yan sa YouTube is kung makikita nyo is parang napakasimple na gawin yung process ng pag-hydro dip. So nagkakamali kayo dyan mga Repaps, kasi merong mga film na masisele. Kaya nitong film na nakikita nyo sa ating ibabaw ng lamesa is yung carbon fiber na style is medyo may pagkamahirap yan na gamitin. At syempre mapapaisip ka at mapapatanong ka na rin kung bakit to mahirap gamitin o pag-practicean mga Repa Pips. So ito yung sasampulan natin mga Repaps. O halimbawa na lang itong sinampulan natin na pinutol natin kanina. So ito yung sinukat natin kanina. So mapapansin nyo dito is dinagyan ko ng masking tape sa dulo. So may mga nakikita naman tayong napapanood na ganyan sa YouTube na merong mga masking tape dyan sa dulo. So tama naman din yan. So pero depende pa rin siya. Bali ang unang mali natin dyan mga Repa. Tapos pinilit ko na hatakin yung film kanina. So mapapansin nyo na may punit na siya. So mali yun. Mali na hinahatak yung film mga Repa Pips dahil napakahina lang ng film. Bali kung ilalatag nyo yan mga Repa Pips, pabayaan nyo lang na kahit na may lukot pa yan is pusang magpapantayan after ng 60 seconds. Pabayaan nyo lang na nakalatag yan sa may tubig. Ito pa mga Repa Pips, pagka may nakita kayong mga bubbles dyan na bilog-bilog sa may film, sa ilalim ng tubig yan mga Repaps, o sa ilalim pala ng film, is pwede natin tanggalin yan gamit lang yung paghihip o hipan lang natin palabas dun sa ating film para mawala. So ito nga pala yung activator na gagamitin natin. After ng 60 seconds, isa-applyan natin yan ng activator para mabuhay yung ating film at didikit dun sa ating project na ididip dito. So mapapansin nyo na pagka in-spray natin itong hydro dip na activator is mag-glossy yung itsura niyan. Yung film is mag-glossy yan, mapapansin nyo mga Repaps. Bali, ito pa mga Repa Pips, yung ginawa ko is linagyan ko ng masking tape yan para hindi yan gumagalaw o para hindi yan lumilipat-lipat. So naglagay ako ng masking tape dito para stopper mga Repa Pips. So mapapansin nyo na meron tayong linagay na masking tape dyan para hindi yan lilipat ng lugar. So yan, tapos ispray na natin yan ng activator. So tingnan natin kung anong mangyayari pa after natin ma-spray ng activator. So yun, natanggal yung ating stopper na masking tape mga Repa Pips. Pagkatapos dito is mapapansin natin yung film is na-deform na mga Repaps. So nagkahiwa-hiwalay na siya o unti-unti na siya naghihiwa-hiwalay yung kanyang detail dito sa may bandang gitna at saka sa may mga dulo-dulo. So hindi na natin yan pwedeng gamitin mga Repaps dahil pagka dinip natin dyan yung ating project is sira na yung film na yan. Is hindi na yan magandang tingnan. So bali inulit ko to mga Repaps. So ito na, bali take 2 na to mga Repaps. So tingnan natin kung ano mangyayari dito sa ating pangalawang film naman mga Repaps. So bali apply natin to ulit ng activator, tapos tingnan natin kung anong mangyayari. So bali ganito yung nangyari dyan mga Repaps, dahil sa napalakas yung buga ng ating spray gun. Isang nangyari sa ating film is nasira, na-deform din mga Repa Pips. So hindi na rin to pwede. So hindi na rin natin madidip dito yung ating project na ididip. So ito is pangatlong try na natin to mga Repaps. Bali dito siyang ginawa ko is nilatag ko lang, tapos pinabayaan ko lang yung mga Repaps, tapos hihintayin natin yung 60 seconds dyan bago natin yan applyan ulit ng activator dito. At dahil sa medyo nainip ako, ang ginawa ko is inipan-hipan ko to mga Repaps dahil sa pag-asa na magpantay siya agad, tapos hinatak ko pa yan ng konti dito kasi mga Repaps. Mapapansin nyo na yung masking tape is masyadong pinitigilan niya yung paglapat ng ating film. So nahirapan na lumapat o pumantay agad yung film dahil dun sa ating masking tape. Kumbaga parang nakasaka siya dun sa masking tape. So mali na may masking tape siya talaga mga Repaps. So yung bubbles na nakita ninyo isinipan ko lang palabas. So ganyan lang gagawin natin pagka may bubbles mga Repaps. Ihipan lang natin yan. Bali pagkatapos nyan mga Repaps, hintayin lang natin yung 60 seconds. So dito is mapapansin natin na medyo matagal siyang magpantay yung ating film sa ating tubig. So
ang mali dito is yung masking tape nga mga repaps. So hindi natin dapat yan nilagyan ng masking tape sa dulo-dulo. So kailangan ng wala na siya talagang masking tape sa susunod na gagawin natin pagdidip. So bali hindi na natin puputulin yung video mga repaps ha. So hintayin natin yan na hanggang magpantay yung ating film. Tingnan natin kung gaano yung katagal. Pero dapat talaga is 60 seconds lang is pantay na yan agad. So ang nangyari is napakatagal ito magpantay. Dahil nga gawa ng masking tape, kumbaga hindi siya lumalapat agad ng maayos dahil pumipigil din yung ating masking tape na nilagay. At dahil ganyan, pagkatapos nating ma-sprayan o ma-applyan ng ating activator, ang nangyari is nasira yung ating film ulit. So, hindi siya pwedeng gamitin mga repaps pagka ganyan. So ngayon mga repapips, isang gagawin natin is hindi na natin yan lalagyan ng masking tape. Tignan natin kung ano mangyayari mga repap pagka wala siyang masking tape. Kumbaga ito is nilatag lang natin ng diretso sa tubig. Tapos mapapansin nyo na may bubbles yan mga repapips ha. Yung bubbles na yan, isipan lang natin yan palabas at matatanggal na yan. Tapos pabayaan lang natin na lumapat yan sa tubig ng 60 seconds. Bali, ganito nga pala yung magandang gawin dyan mga repas. Maglalagay tayo dyan ng border. O maglalagay tayo dyan ng pampigil o pangharang dyan sa ating film. Maglalagay lang tayo ng masking tape kagaya ng nakikita nyo sa ating screen ngayon. Need natin gawin yan mga repaps para hindi tumakas yung film natin. So pagka-inspray natin ng activator, hindi rin yan masisira dahil kumbaga nakakulong lang siya mga repapips. Kasi kung wala siyang ganyan is yung ating film is pwedeng tumakas yan o pwedeng malusaw pagka walang ganyan. Kasi pag naagos yan sa tubig is malulusaw yan. So mas maganda na lagyan natin to kung sprayan man natin ng activator is hindi yan malulusaw at hindi rin yan na lilipat ng lugar. Bali, after na nga ng 60 seconds, spray na natin ng activator mga repas. Makapansin nyo na yung film is medyo may lukot yan. Pagka na-applyan natin yan ng activator, is magpapantay pa yan mga repaps. At dahil may mga harang na yan, is hindi na yan maghihiwa-hiwala yung film natin. So, hindi na yan masisira. So, ganyan lang yung gagawin nyo. At yan yung pinaka the best way o tamang paraan ng pag-hydro dip natin mga repaps. So, tatandaan nyo na kailangan is may harang dun sa ating film para hindi yan masira mga repaps. So mapapansin nyo is napakadali ng idip ng ating project dito. So yun, perfect mga repaps. Isa lang yung maling nagawa ko dito mga repaps is nakalimutan kong kuhanan ng video. What?